dito 4 years na. Tama-tama ngayong April, pang 4th year ko ngayon. Nag-start ako dito 2013, kaka-open lang din dito, kaya pioneering kami dito. So first, ano yun? Oo, dito sa Riyadh first. Pero before, nag-work na ako sa Makkah as clinical educator. Hindi ako nun doktor. Clinical educator noong 2002. Yun lang, sandali lang ako noon. Sa amin, ang challenges na face ko, kalimitan yung yung tinatawag nating racism ba. Siyempre, sila, kung sino yung mga nasa ulo, kung sino yung kababayan nila, mas nabibigyan ng ng importansya. Pero dito, kalimitan, sinasabihan ko yan sila kasi tayo lang yung dito na wala kaming walang Pilipino na nasa taas. Puro mga ibang lahi. So sabi ko sa mga kababayan, neutral na lang tayo, magtrabaho tayo, hindi naman natin kailangang sumipsip basta work hard para at least makita nila na hindi man tayo masalita, puro trabaho lang ginagawa natin. Pero kung aanuhin mo yung ibang challenges na haharap dito talaga, nasa posisyon ko kasi yung mga tao na pumupunta sa akin, ang problema is health dahil din sa lifestyle na puro trabaho. Like, siguro kayo rin, trabaho, kain, tulog. Trabaho, kain, tulog. Then later on, magkakasakit na dahil lang doon sa routine lang na paikot-ikot na ganun. Pero so far naman, nakaka-cope. Sa observation ko, ang edge natin is, number 1, nandun yung initiative natin. Hindi tayo kailangang utusan Tayo, may initiative tayo na matuto yung bagay na hindi natin alam. At saka, may initiative tayo na kahit hindi natin trabaho, ginagawa natin. So, parang lahat na lang, kumbaga Filipino, jack of all trades talaga. To be successful sa lahat naman ng bagay, kahit na nasa bansa natin o lalo na dito sa ibang bansa, number 1, dapat malakas ang loob mo. Malakas ang loob mo, number 1, sa lungkot. Number 2, para makipag-compete sa ibang lahi. Compete in a way na sa pagtatrabaho lang, hindi yung siyempre, iba naman yung competition na nakikipag-away ka na. Basta, just do your best. At the same time, kailangan may goal ka. Bakit ka andito? Kasi kung wala kang goal, yung kinikita mo, mapupunta lang sa wala. Ang nakikita kong opportunity para sa mga Pilipino, sa health, oo. Kalimitan sa health. Kasi pagdating sa health, diyan sila konti lang ang mga Arabo na nagpupunta sa ganitong profesyon. Kasi mahihinang loob nila pagdating sa mga sakit. Sa ibang parte naman, yung mga trabaho na mabibigat, ayaw din nila yon. Mga Pilipino rin. Kasi kalimitan ng pasyente na pumupunta sa akin dito, mga nasa construction, mga yung iba, yung mga elevators, biruin mo, binubuhat natin yon. Yung ibang lahi, hindi mo mapapabuhat ng mga ganyan Kaya sa atin, mas siguro sabihin man nila na meron silang Saudization, malaki pa rin ang opportunities na ibibigay nila sa atin dahil sa trait natin, sa way nating magtrabaho. Ako parang parang tatay yan na dadalaw sa anak na may asawa. Kumbaga, kahit na sabihin mo tayo, kumikita na tayo, pero dinadalaw pa rin tayo ng presidente natin. Bakit? Siguro, para malaman niya, okay ba tayo dito? May kailangan bang i-improve sa atin? May kailangan ba tayong
dapat na malaman ng gobyerno, meron ba nangyayari sa atin, sapat ba yung benepisyo na ibibigay para sa OFW. Yun yung mga naiisip ko nung nalaman ko na pupunta siya rito. Kahit na alam ko maraming against sa kanya, pero sa simula't simula pa, bata pa lang ako, yung sinasabi nila tungkol sa mga kaguluhan, sa kanya, ganun pa rin yun, pero at least siya, gumagawa siya ng paraan. Kaya sa atin, actually dito, pati yung mga ibang lahi, tinatanong nila ako tungkol sa presidente natin. Sabi ko sa kanila, huwag niyong paniwalaan lahat ng nababasa niyo dahil kami mismo ang nakatira sa bansa namin. Kaya kung ano man yung nababasa niyo, sana tanungin niyo rin yung mga kababayan ko kung totoo o hindi bago kayo maniwala. Talagang significant tong trip niyan dahil unang-una, napakaliit ng bansa natin pero maraming kumukuha sa atin. Siguro inaano niya yung pagpunta niya rito, pag-encourage din sa atin ng mga nagtatrabaho dito, pagbibigay importansya sa bawat isa sa atin. Siyempre, kapag alam natin na binibigyan tayo importansya ng tao, mas lalo tayong nagbibigay ng best natin, di ba? Sana po, pagpatuloy niyo yung ginagawa niyo para sa bansa natin. Alam ko, wala naman pong perpektong tao, pero kung ano't ano man po yung mga bagay na magaganda ang nagawa ninyo para sa bansa natin, sana ipagpatuloy niyo. At sana, yung mga naninira, sana imbis na manira sila sa inyo, tulungan na lang po kayo. At sana maging healthy pa po kayo.